Good morning, everyone. Our Mass intentions for today, April 21, fourth Sunday of Easter. Thanksgiving for the blessings, guidance, and protection of Uy, Yao, and Chu families for passing the physician board exam of Cheno, Habili Acob, Guada Claire Adayon. For the safe travel of Senya Razel Santillan, Vanessa Finite, and Carson Salcedo. For safety and protection and meaningful education immersion of WVSU BSHM third-year students. For guidance of the Holy Spirit to John Natasha Marzel Vitujo. For the grace of healing and fast recovery to Evangeline Mendez, Jovel Banyes, Leoceles Tatulo, Annali Salinas, Chari Riomalos Pastor, Rhea Apolinario, and Antonio Ilanga. For the repose of the souls of Willie Almazan, Juan Fordan, Jose Roli Sarmiento, Rafael Torre, Guillermo Ebido, Reciano Gavadan, Gladys Gabinete Flores, Riza Hamilarin, Ricardo Cayabo Sr., Ryan Cayabo, Mark Edward Cayapas, Father Nito Bundak, Ninita Bonales, Zinaida Tahanlangit Wada, Perfecto and Sedi Saldaheno, Alejo Lotas, Yelin Glory Labanon, Pacifico Mamusto Sr., Pilahio Osumo Jr., Maylani Señores, Sofia Rubinos, Richard Magbanwa, Jose Puno, Edita Nimfa and Rizalino Uy, Agapito and Alex Yao, Atanasia and Mercedes Yap, Jaime and Ricardo Romero, Hidalberto Habili Sr., Leonida Habile, Eduardo Tucol, Sister Florencia Pagunsan, Anselmo and Elmer Pagunsan, Natividad Clarito. Also the souls of Helen Urbino, Carolina Magaro, and Ernesto Tuquecha. The souls of all those enlisted in our Mass cards, and all the souls in purgatory. Ang ikaapat nga Domingo sang pagkabanhaw, ginatawag nga Domingo sang maayo nga manugbantay. Makita naton ini sa mga balasahon, ilabi na gid sa Ebanghelyo sa diin ginapakilala ni Jesus ang iya kaugalingon bilang maayo nga manugbantay nga nagahalad sang iya kabuhi para sa kaluwasan sang panong. Ining pala ang gira ni Kristo nagapahanumdom sa aton sang iya pagigugma, pagtatap, kag paghalad sang kabuhi, agud maluwas kita sa pangabuhi nga wala sing pulos. Nagakabakay gid nga ginasaulog man naton ang adlaw nga ini bilang adlaw sang pagpangamuyo para sa bukasyon. Ipangamuyo man naton sa Ginoo nga padalhan kita sa mga ministro kag mga manugbantay nga nagaunong sa iya katawhan. Palihog magtindog ang tanan kag aton buyugan ang pagsaulog sang santos nga misa. Hosanna to our King.
Hosanna to our King. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala. Agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagaw mo sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod niya sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles ka mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagawom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa
Mangamuyo kita. O gamhanan kagwalay katapusan nga Dios, dalha kami sa ginharian, sa diin ang imo mga pinili, nagakalipay na sing mahimayaon, ago dining kubos nga panong sang imo mga karnero, makadangat man sa duog, sa diin nagunan na ngamon gamhanan nga manugbantay. Si Jesu Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagaharyo pud sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Pagkatapos ayuhon ang piang, sanday Pedro kaguwan, nagbantala nga ang ilagahom nagikan kay Jesus, nga ginlansang sa krus, apang nabanhaw. Si Jesus nga ginsikway, amo ang ginagikanan sang kaluwasan. Balasahon gikan sa libro sa mga binuhatan sang mga apostoles. Sadto nga mga inadlaw, si Pedro nga puno sang Espiritu Santo, nagsabat sa ila. Mga pangulo sang banwa kag mga katigulangan sa mga Hudeyo, kung ginausisa ninyo kami na hanungod sang pag-ayo sining piang nga tao, dapat mahibaloan ninyo tanan kag sang bug-os nga Israel, nga ini nga tao nagatindog sa inyo atubangan, nag-ayo sa gahom sang ngalan ni Jesucristo nga taga Nazaret, nga inyo ginlansang sa krus kag ginbanhaw sang Dios. Si Jesus amo ang ginasiling sang kasulatan. Ang bato nga ginasikway ninyo nga mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang kaluwasan maagong paagi sa iya lamang, kay wala na sing iban nga ngalan sa bilog nga kalibutan, nga ginhatag sang Dios sa mga tao nga makaluwas sa aton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Magpasalamat sa Ginoo, kay maayo siya, kag iya naggugma nagapadayon sa gihapon. Mas maayo ang magsalig sa Ginoo, sang magsalig sa mga tawo. Mas maayo magsalig sa Ginoo, sang magsalig sa tawhanon nga pangulo. Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ginadayaw ko ikaw, Ginoo, kay ginpamatian kag gindaog mo ako. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang ginawa mo ang naghimo, dawano ka makatilingala initan awon. Ang bato nga ginsikway sa
ang mga nagakari sa ngalan sang Ginoo. Gikan sa templo sang Ginoo nagdayaw kami sa imo. Ibantala ko ang imo pagkagamhanan. Magpasalamat sa Ginoo kay maayo siya. Kag siya ang iya gugma nagapadayon gihapon. Ang bato kaisikway sa mga lulukod ngayon pamahod nga bato. Ang bato kaisikway sa mga manunukod nangin pamakod nga bato. Ginaagda kita ni San Juan nga talupang doon ang pagigugma sang amay sa aton. Ginpadala niya ang iya bugto nga anak, agod mangin aton utod, kag manugbantay. Balasahon gikan sa nahauna nga sulat ni San Juan. Mga hinigugma ko, talupangda ninyo kung daw ano ang pagigugma sang amay sa aton. Ang iya gugma para sa aton tama kadako sa bagay nga gintawag kita nga mga anak sang Dios, kag matuod gid man nga amo kita. Gani ang kalibutan wala makakilala sa aton, kay wala ini nakakilala sa Dios. Mga hinigugma ko, karon mga anak kita sang Dios, ugaling hindi pa maathag kung mangin ano kita sa ulihi. Pero nakahibalo kita nga karon magpahayag si Kristo, mangin kaangay kita niya, kay makita naton ang iya matuod nga kinaugali. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo, suno kay San Juan. Sadto nga panahon, nagsiling si Jesus, "Ako amo ang maayo nga manugbantay.
ang maayo nga manugbantay handa sa paghatag sang iya kabuhi para sa mga karnero. Ang sinuhulan nga hindi amo ang manugbantay kag hindi tag-iya sang karnero, nagapalagyo kag nagabiya sa mga karnero kung makita niya ang lobo nga nagapakari. Gani ang lobo nagataban sa mga karnero kag nagapaalapalaag sa ila. Ang sinuhulan nagapalagyo kay sinuhulan man lang siya, kag wala siya nagakabalaka sa mga karnero. Ako amo ang maayo nga manugbantay, subong nga ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Sa amo man nga bagay, nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala sa akon. Kag ako handa sa paghatag sang akon kabuhi para sa ila. May iban pa ako nga mga karnero nga wala sa sini nga turil. Kinahanglan nga dalhon ko man sila. Magapamati sila sang akon tingog, kag mangin isa sila kapanong nga may isa ka manugbantay. Ang amay nagahigugma sa akon, kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi, agod nga akon man mabaton iniliwat. Wala sing may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginahatag ko ini sing kinabubuton. Pagusto ako sa paghatag sini, kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Ini amo ang sugo sang akon amay. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Kristo. Mga kabugtuan, sa kadiyang Domingo, ang ikapat nga Domingo kang pagkabanhaw kang atin nga Ginoo, amo ang ginatawag natin nga The Good Shepherd Sunday. Ang Domingo para sa pagpangamuyo, para sa bukasyon, labi lang gid sa bukasyon kang pagkapari, kag reliyoso nga kabuhi. Kag sa kadyaman nga Domingo, ginadumdum natin ang sa ulog man kang diyang katapusan nga adlaw kang atin nga hudyaka sa seminaryo. Bilang pagdumduman kang bukasyon nga gintugro kang Dios, bukasyon kang pagkapari, na amo ang mag-aalagad sa ating lokal nga simbahan redya sa Diocese kang San Jose de Antique. Mga kabugtuan, ano kit man bala ang diyang importansya kang pagsaulog natin kang diyang The Good Shepherd Sunday? Ano ang balor kang diyang maayo nga manugbantay para kanatin? Sa atin nga Ebanghelyo, ang una nga tinaga ni Jesus, amo nga, ako amo ang maayo nga manugbantay. I am the good shepherd. He uses the word good. Refers to the shepherd. Good shepherd. Pero kung lang tawon natin, ang diyang good nga tinaga o kung maayo nga tinaga, ang ana nga Griego nga translation sa Greek nga original nga ginhalinan kadiyang Ebanghelyo ni San Juan, amo ang tinaga nga beautiful, no? Sa Griego, ang tinaga nga good nakapahayag kadiyang word nga beautiful, o kun manami, manayanaya, o kung makakon kita nga gwapo o kung gwapa, beautiful. Siguro amo diyang matuod sa diyang maayo nga manugbantay. Ang diyang imahin ni Jesus nga ginapahayag ka natin. Ang diyang anang imahin, ang anang karakter nga ginapakita, ka ginapakilala na ka natin. That He is a shepherd. But what kind of shepherd He is? A good or a beautiful shepherd. Why He is a beautiful shepherd? Because He gathers the flock, and the sheep sees the beauty in the shepherd. Ang diyang mga karnero, ang diyang mga paneng,
nakakita kang diyang beauty, kanjang kanami, kanjang kamayad, kanjang shepherd. That is why they are drawn to Him. Tanan sanda nagatipon parapit sa diyang good shepherd. Because they see in Him the beauty, not only of the physical beauty of the shepherd, but more so the beauty of the heart of the shepherd. Ang diyang kanamian kang tagipusoon, kadyang maayo nga manugbantay. Manhaw nga manami, manhaw nga beautiful ang diyang tagipusoon kang maayo nga manugbantay. Because Jesus distinguished the good shepherd from the hirelings sa mga ginasuhulan nga mga manugbantay. Kung diyang ato niya Ginoo, lain ang diyang imahin ang kabuhi kang matuod kag mayad nga manugbantay sa diyang mga ginsuhulan o kung ginatawag natin nga mga hirelings. Kung ang tawon natin, kung diyang ato niya Ginoo, ang sinuhulan nga hindi amo ang manugbantay kag hindi tag-iya sang karnero, nagapalagyo kang nagabiya sa mga karnero. Kag amo di ang panimuot ka mga ginasuhulan nga mga manugbantay. They are easily makasulod sa diyang mga sitwasyon nga kung malisod ang nagakatabo, tanan sanda nagapalagyo kag nagabiya ka mga karnero. Manhaw, tungod ay sa silid kang andang tagipusoon, ano ang andang nga ginasabat? Ginsuhulan man lang ako. It is not my responsibility to take good care of them. Mabantay lang ako, but to take good care of them is not my responsibility anymore. Gani madasig sanda magpalagyo, dasig sanda magbiha sa diyang mga karnero. Ugaring ang imahen kang matuod nga manugbantay, ginapahayag kang atin nga Ginoo. Kung tiyang atin nga Ginoo, ang sinuhulan, nagapalagyo, kay sinuhulan man lang siya, kag wala siya nagakabalaka sa mga karnero. Ang maayo nga manugbantay, nagahalad sang iya kabuhi para sa iya mga karnero. Why He offers Himself, why He offer His life to the fold, to the sheep, to the flock. Tungod kay ana ang diyang mga karnero. Kilala na ang mga karnero. And more so, my dear brothers and sisters, He loves the flock, He loves the sheep, because it is His own. Ana diya, tungod kay ginhigugma na ang diyang mga karnero. Amo diyang kinalain kang maayo nga manugbantay sa sinuhulan nga manugbantay. Ang sinuhulan nga manugbantay, wara ang tagipusoon nga nagahigugma sa mga karnero. Kay ang ginapasulabi, ang suhol nga ginatugro kana. Ugaring, ang matuod nga manugbantay kang karnero, handa magtugyan tang anang kabuhi, tungod kay ana ginhigugma ang diyang mga karnero. Gani ginpahayag ni Jesus sa atin Ebanghelyo, ako amo ang maayo nga manugbantay. Tungod kay handa si Jesus magtugyan tang anang kabuhi sa diyang mga paneng, sa diyang mga karnero. Makuon kita nga ang mga karnero kung kaisa may andang panimuot kag makairugtas kung kaisa. Ugaring kung lantawon natin may darwa ka karakter nga ginapahayag ang aten mga karnero suno sa ginapahayag kang maayo nga manugbantay. Kuon kang Ginoo, no? Ang mga karnero nakakilala sa akon, kag handa sila nga magsunod sa akon. Kung sayuron pa, andat nakilalaan ka mga karnero ang diyang maayo nga manugbantay. Tungod kay ang diyang maayo nga manugbantay,
padayon nga nagatugro kang anang presensya, kagwarata na nagabiya-biya sa diyang mga karnero. Kung sa Tagalog pa, babad itong pastol, itong mabuting pastol sa mga kawan. Naririyan siya palagi at ang kanyang presensya ay naririyan para sa kanila. Hindi niya sila iniiwan kahit anong mangyari. The shepherd is always there for his flock. Gani ang anang presensya, nagapatubo kanyang panimuot sa mga karnero, kilala naman ang amon manugbantay, tungod hay presente tana sa amon kaugalingan, sa amon komunidad, sa amon nga kawan, o kung sa amon nga turil, o kung sa amon nga koral bilang mga karnero. They know Him well. They knew Him well. And at the same time, the second character is this. They listen to the voice of the shepherd. Nagapamati sanda sa diyang boses kadyang maayo nga manugbantay. Tungod kay mas nakilala nanda kag ang diyang boses nagapadumdum kananda, amo diya ang manugbantay. Amo diya ang manugbantay nga handa magtugyan tang anang kaugalingan para sa mga karnero. Mga kabugtuan, ang Ginoong Jesus amo ang matuod kag maayo nga manugbantay. Pero pamangkot karon bilang mga karnero, bilang mga paneng kang aten nga Ginoo, nakilala bala natin ang aten maayo nga manugbantay? Nakilala bala natin adyang manugbantay nga pirmi nagakaimaw ka natin, handa magtugyan tang anang kaugalingan ka natin sa matag-adlaw nga tanan. He is the good shepherd who offers His life every day to each one of us, His flock. Paano? Andyang maayo nga manugbantay, nagatuguro kang anang kaugalingan ka natin sa matag-adlaw. Balik din natin ang sentro kang altar. Balik din natin ang sentro kang kasaulugan kang Eucharistia kada Domingo. Ang lamesa sa diin andyang maayo nga manugbantay, nagatugro kang padayon nga pagkaon sa anang mga paneng. Hindi lamang kang mga haralbon nga ginatugro na kanatin, kundi andyang maayo nga manugbantay, nagatugro mismo kang anang kaugalingan, agad mangin pagkaon kang anang mga paneng, mga pagkaon kang anang mga karnero. Ikarwa, mga kabugtuan, nagapamati man bala kita, kag nakakilala bala kita, kang limeg, kang dyang maayo nga manugbantay, nabatian bala natin ang limeg kang Dios. Sa kadya nga mga panahon, masake ang katawhan. Sa kadya nga mga panahon, duro nga mga limeg ang atin mabatian. Pero pamangkot, can we distinguish also the voice of the shepherd calling us to come home? Mabatian mabala natin ang diyang boses, kanyang maayo nga manugbantay, nga nagatawag ka natin, agad magpauli. Magparapit ka na, magtipon, paagto ka na. Ikarwa nga punto, mga kabugtuhan, Jesus is the model of being the good shepherd, but He entrusted also to the church shepherds according to His own heart. Shepherds according to His own heart. Kag ang diyang mga manugbantay, gintugro kandiyang Ginoo para sa katilingban, para sa mga katawhan. Sa akin nga pagpamalandong, kuon ko gani, bilang pari bala, ano ako nga klase ka manugbantay? Matuod bala nga manugbantay, o kung sinuhulan nga manugbantay? Tanan kita gintawag nga mga manugbantay.
Kami man gintawag bilang mga manugbantay para sa simbahan, para sa komunidad. Pero ano nga klase ka manugbantay kami rediyan bilang inyong mga kaparian? Matuod ba lang nga manugbantay o kung sinuhulan nga manugbantay? Kung kugani, ano man, ano gid man ang amon kabuhi. Nali parehas kami kasinuhulan nga manugbantay, nga mag-abot gani ang problema, halala nga dalagan ka magpalagyo. O kung parehas kami kasinuhulan nga manugbantay, we are only after the suhol, but not to give our heart to the sheep, to the flock. Pero ang Ginoo, nagatawag ka naman, be shepherds according to my own heart. Be shepherds according to the heart of the good shepherd. Mabudlay, mga kabugtuan, ang magsunod sa tagipusoon ka maayo nga manugbantay. Kay ang una nga hangkat, ang diyang kaaluan sa pagtugro kang kabuhi para sa mga karnero. Ikarwa, pagtugro kang tagipusoon para sa mga karnero. Kung hindi ho kami babad sa aming buhay bilang pari sa community, bilang pari sa mga taong ibinigay sa amin, what kind of shepherds are we? What kind of shepherds are we? Abudlay, kung kami nga mga pari, hindi makakilala kang amon mga katawhan. Mabudlay kung kami nga mga pari, hindi makakita kang sitwasyon kang amon mga katawhan. Mabudlay kung kami nga mga pari, mga LL man, lulubog lilitaw sa ilalim ng araw. Kag hindi kung kaisa makita kang amon mga katawhan, kang paneng nga gintugyan tiyang Dios para kanaman. What kind of shepherds are we? Hangkat kanaman bilang mga manugbantay nga gintawag kang Ginoo ang matuod kag maayo nga manugbantay. But reminds you, my dear brothers and sisters, all of us are called also to become shepherds. Brothers and sisters, shepherding brothers and sisters. We are called to be shepherds to one another. A father and a mother are shepherds in the home. A government official are shepherds in their own constituents. A teacher is a shepherd to his or her students. A superior in a religious congregation is a shepherd to his or her sisters and brothers in the community. Each one of us are called to become shepherds. But we may ask ourselves at this very moment, what kind of shepherds are we? Do we have that heart like that of the good shepherd? Are we willing to die for the flock? Are we willing to die for our own family? Nga kung kaisa, kung hindi natin magustuhan ang dalagan kang pamilya, kag relasyon sa silid ng balay, it's easy for us to give up. It's easy for us to leave. Hindi ko gusto. Nantawan natin, what kind of shepherds are we? Ay kung dali kita magbiha, dali kita malagyo, dali kita mag-give up. So do parehas lang kita, kadyang sinuhulan. We are just like hirelings. Ura kita magtugro kang atin tagipusoon para sa katawhan nga gintugyan ka natin. Abi mga kabugtuan, balikdan ninyong isara kag isara. Ang diyang mga uyahen are shepherds. All of us are shepherds. Brothers and sisters, shepherding brothers and sisters. What is important? What is needed? Our own heart.
to give that heart to one another, to journey with them, to love them, even at difficult times. Remember also the image of the Good Shepherd when he has 100 sheep and then the other one was lost. Ano ang ginimo na? He left the 99 behind and tried to look the only one that was lost. Sara lang to, hindi to kapirdihan para kana. But tungod kay ginhigugma na ana nga ginasagap, ana nga ginagtunan, ana ginapangita. Ti kabay pa amo man diyang aten tagipusoon as we celebrate the Good Shepherd Sunday and at the same time to follow the life of the Lord, the risen one. To have that heart like that of the Good Shepherd, willing to seek even the one that is lost. Kaya ba natin hanapin kahit ang nag-iisang nawawala? Ano ang madalas nating ginagawa? Doon na lang tayo sa marami, kasi marami pa yan. Hindi yan katalunan para sa atin. Mas pinili niyang hanapin ang nag-iisa. Kasi nga, mahalaga ang isa sa kanyang puso. Kasama ang isang nawawala sa maraming naririto at nagtitipon-tipon. The heart of the Good Shepherd. Kuon kang ato na Ginoo, may iban pa ako nga mga karnero nga wala sa sini nga turil, kinahanglan nga dalhon ko man sila. Magapamati sila sa akong tingog, kag mangin isa sila kapanong, nga may isa kamanugbantay. This is the prayer of Jesus in the Last Supper discourse, that they may be one. That they may be one. Sana ho, wag nating kakaligtaan at wag nating kakalimutan ang mga nawawala. Tulungan nating makabalik. Tayo din ho, ang mga pastol na aaakay sa mga nawawala. We are the shepherds also to gather the other shepherds to go back to the fold. We are also sheep, gathering brothers and sister sheep to go back to the fold. That is our responsibility. That is our mission. That is our response to the life that has been offered to us by the true and the Good Shepherd. Amen. Magtindig kita, kag atin ipahayag ang atin niya pagtuo. Nagatuo ako sa Dios amay nga makagagawom sang tanan, mabubuhat sang langit at sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, ihanak na bugtungaton Ginoo, naging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo, gimbunag ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus na patay kag gilubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa langit na nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagawom sang tanan. Gikan dito magakaripa sa liwat, sa hukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhing awala sing katapusan. Amen. Amen. Hinigugma nga mga kauturan, ipangamuyo naton sa Amay, nga sa aton pagsunod ti Ginoong Jesus ang maayo nga manugbantay, mangin instrumento kita sa iya pagigugma kag pag-atipan sa iya katawhan. Sa tagsa ka pangamuyong aton isabat, Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabaypang ang mga pamuno sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, kag mga lay leaders,
mag-atipan sa mga tao pareho sang pag-atipan ni Kristo sa mga gintuton-an. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabay pang ang mga opisyalis sang gobyerno, hatagan sing kaalam kag paghigugma, agud sila mangin maayo nga manugbantay, kag magpamuno hindi lamang sa pulong, kundi labi na gid sa ila buhat. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga sa tion sang kasubo, pagtilaw, pang duha-duha, kag pagkadula, magdangup gid kami sa Ginoo, ang maayong manugbantay, nga kilala ang amon tingog, kag wala nagabiya sa amon. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga ang mga ginpili, kag gintalana sang Dios para sa iya, kag para man sa iya banwa, maghalong sang ila bukasyon, kag mangin malapit pagid kay Kristo Jesus. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabay pang ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan na, makabati sang pangagda sang Ginoo nga maayo nga manugbantay sa sulod sa iya kalipay didto sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Sa kahipos atin ibungat sa Ginoo atin personal nga mga intensyon kay mga pangamuyo, kag aton man dumduman makatawhan natin yung promesahan nga pangamuyuan sa diyang santos nga misa. Ilabi na gid man nagasaulog kang andang kaadlawan kag anibersaryo sa kadiyang adlaw kag kadiyang semana. O Dios nga amo namay, hatagi sing maayo nga manugobra ang imo simbahan, agod niya ini mangin sakramento sang imo presensya kapag luwas. Ginapangayo namon ini, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Magpangamuyo kamo mga utod agod ang akon jagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios sa may nga makagagahom sang tanan. Patunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakaymayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan, kasabugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagapasalamat kami sa imo pagi sining Eucharistia, nga amon ginasaulog bilang handumanan sang misteryo Pascual, kag nagapakiluoy man kami, nga ining padayon nga sakripisyo sang pagpahauli, mangintuburan sang kalipay nga dayon para sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nakayaman namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga amon gid ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion. Pero labi na gid sa sining panahon sang Paskwa, nga ginahalad si Kristo, ang amon Kordero Pascual. Kaysa wala gid nagauntat sa paghalad, sang iya kaugalingon para sa amon tanan, kaysa gid ang amon mananabang sa imo atubangan. Siya mo ang kordero nga hindi na gid mapatay, kag bisan ginalad siya subong biktima, nagakabuhi pagid siya sa gihapon. Tungod sini ang bugos nga kalibutan, nagahilinugiaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles, ang mga arkangheles, kag ang tanan nga mga tinuga sa langit, nagaambas ang kalantawon sang imong himaya nga nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos sa mga ehersito, puno ang langit katuta sa imong himaya.
Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag angay gid ang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo. Paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, kag sa gahom sang Espiritu Santo, imo ginabuhi kag ginapasantos ang tanan nga mga butang. Wala ka ginagauntat sa pagtipon sang isa ka banwa para sa imo, agud niya ihalad halin sa pagbutlak sang adlaw tubtob sa iya pagtunod, ang himpit nga sakripisyo sa kahimayaan sa imong ngalan. Gani o Amay, pagi sa Espiritu Santo, pasantusa ining mga dulot niya amon gintigana para sa imo, agud niya mahimo ini, nga lawas kag dugo, sang imo anak kag amon Ginoong Hesukristo, nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sang pagluib sa iya ginkuha kag ginpamiyak-piyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa iya magintutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryosang pagtuo. Gani o Amay, ginasaulog namon ini subong handumanan sang pagkasakit sang imo anak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingala nga pagkabanhaw, kag sa iya pagkayab sa langit, kag samtang ginapaabot namon ang iya mahimayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sining halad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugpay sa imo. Itugot niya kami nga napabakod sang lawas kag dugo sang imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo, kag mangin isa kalawas kag panghuna-huna kay Kristo. Kabay nga iya kami himuon, nga walay katapusan nga dulot sa imo, agud maambit namon ang palanublion upod sa imo mga pinili, labi sa tanan, upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios, upod kay San Jose, ang iya hinigugma nga bana, upod sa mga apostoles kag martires, kag upod sa tanan nga mga santos, paagi sa ila pagbulig, nagasalig kami sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo, tungod sining biktima nga nagpakiguli sa amon sa imo, hatagi ang bugos nga kalibutan, sang pagidait kag kaluwasan, paliguna sa pagtuo ka sa pagigugma, ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta, ang amon Santo Papa nga si Francisco, ang amon obispo nga si Marvin, ang tanan nga mga obispo kag kaparian,
kag ang tanan nga mga tao nga gintubos sang imo anak. Umaluluyon nga Amay, pamatii ang mga pangamuyo sining katilingban nga imo gintipon diri. Tipon naman paagi sa imo gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan diin sila. Dalha sa imo ginharian ang amon mga utod nga mga Kristiyanos nga nagkalamatay kag ang tanan nga nagtaliwan sa sining kalibutan sa imo pagkaabian. Ginapaabot man namon ang pag-ambit sing dayon sang imo himaya upod sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay paagi sa iya imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Paagi sa iya, upod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo Dios, Amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan niya dungeg kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. 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 Tungod tagin sugo sa aton maluluwas, mga muyo kita sa medako nga pagsalig suno sa gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kapaligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Sa mga katuigan
O Ginoong Hesu Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait ginahabilin ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait sa paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyarahan sa imo. Maghatagay kamo sing paghidait. Mga kauturan, yari si Ginoong Jesus, ang aton maayo nga manugbantay. Siya mong kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa sining bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako tapos magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang ay sa kapulong kag magaayo ang akon kalag. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mga muyo kita. O Dios, maayo nga manugbantay, tamda kami nga imo panong, nga gintubos paagi sa malahalon nga dugo sa imo bugtong anak. Kag tungod kay ikaw maluluyon, dala kami sa walay katapusan nga halalban sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Magahalad kita kaambahanan sa atin Iloy Birhen Maria. Palihong magpungkuanay sing makadali. Mga kabugtuan, tengay kadiya kapat nga adlaw kang hudya ka sa seminaryo. Kag sa kadiya nga adlaw, amo ang natawag natin nga acolytes or altar servers and catechists day sa seminaryo. Ti ang atin nga mga altar servers redia sa Mensa Domini kabahin sanda kaliya katuigan nga selebrasyon sa may seminaryo kang hudya ka. Kaimaw kang tanan nga mga altar servers sa bilog nga diocese halin sa norte hasta sa sur nga tiriringab sanda karadya nga adlaw sa pag-iririmaw kiritaay sa seminaryo kag pagsaulog ka mga games o kung ano pa man diyan nga mga programa naging preparar kang seminaryo ka mga seminarista para kananda. Titingod ka diya, sanda kadya makaagto pagkatapos kang misa sa seminaryo, ang iba na una rin tingod ay ang ating Senyor Obispo nagmisa rugto alas 8 sa kadya nga aga. Ti kami nagapanuktok sa inyong tagipusoon kang inyong kaalwan para sa atin yung ipabalon sa atin mga altar servers. Tingod ay wara tatin ti pakstekum
kag mga activity kon Christmas o kon Holy Week nga magatipon kang financial nga assistance para sa atin nga mga altar servers. Gani kami nagapanuktok sa inyong tagipusoon that we will have our second collection para sa atin nga mga akulito altar servers kadiyang adlaw para sa andang pagsaulog kang udya ka sa seminaryo, no? Kapangayo kami kanyong kaalawan, no? Kung ano lang aridian na matuguro ninyo para sa atin nga mga altar servers. Dugang kadiyang mga kabugtuan, ang CBCP nagpanawagan nga sa kadiyang nga adlaw hasta sa fiesta kang pagkayab kang Ginoo amo ang pangamuyo para sa atin nga good governance sa atin nga pungsod, hindi lamang ridiya sa atin nga probinsya kundi labiringgid sa atin nga pungsod Pilipinas. Pagpangamuyo para sa atin nga mga lideres agad nga parehas kang mayad nga manugbantay padayon sanda nga magsakdag kandiyang kabuhi kang pag-alagad sa buhat kag sa pulong sa atin nga mga katawan, kita nga mga katawan nga gintugyan sa anda nga pagtatap. Puro gid nga salamat sa atin nga mga liturgical ministries, Ministry of Altar Servers, Ministry of Lectors and Commentators, Ministry of Music kay Van, kay Ma'am Flo, sa anda nga group. Durugid niya salamat kay nung Randy sa atin mga technical teams. Durugid niya salamat kag kaninyo tanan. Durugid niya salamat. Kita na ay rumang kita sa masunod na Domingo, ikalima nga Domingo kang pagkabanhaw kang atin nga Ginoo. Tikabay pa nga daroon natin sa pagpauli ang presensya kamayad na banugbantay kag daroon natin ang tagipusoon the heart of the Good Shepherd, no? Daroon natin so that we may shepherd others going back to the fold, going back to the church, going back to God. Durugid niya salamat. Palihog magtindig ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, kag yara man sa imo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa kalipay kag sa paghigugma, nahalad na ang santos nga misa. Salamat sa Dios. Join in the dance of the earth's jubilation. This is the feast of the Lord.